beloved Boss Mike Cervera. Ayan, oh. Ayan, mga kababayan, no? Kita nyo naman kasi Attorney Clary, nagpakita ng matindi. Talaga bang talagang parang akala mo Akala mo talagang nakarektang-rekta no? Mula permera, biglang naging quinta Ibang klase. Oo. Eto na, pakinggan natin Attorney Claire. Oo. Alam mo ba? Marami ng di ko alam kung inggit yan. O likas labang talagang apektado sila dahil meron ng bagong mukhang Malacanang. Kasi mga kababayan, tandaan nyo naman, di ba? Ang Malacanang mga kababayan, mula noon, hindi naman nagkaroon ng mga sumasagot na ganyan. Puro lang mga kababayan ang sinasabi. Hayaan nyo na. Okay lang yan. Opinion nila yan. Puro ganun lang mga kababayan. O, di ba? Pero nung dumating si Attorney Claire Castro, biglang nagbago ang muka ng Malacanang. Sa katauhan netong ating kakilala lang, hindi nating kaibigan. Kasi baka sasabihin ni Libayan, kita mo, talagang tinawag na kaibigan, gagano na naman sila, Parang bang nasasaktan, ito na, ako na magsasabi. Hindi kami close ni Attorney Claire, hindi. Hindi kami nag-uusap, hindi. Walang ganun. Okay na. Baka mamaya, gamitin nyo na naman. Sasabihin naman, ayan, talagang close sila niyan Ay, malamang talaga, si Mike Cervera talaga yan. Ayop sa katwiran. Oo. Eto na, tuloy na. Eto na, mga kababayan. Sinalaan ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa panghihikayat daw nito sa publiko na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Babala ng Malacanang pwede ang mauwi sa kasong sedisyon. Nako, Sara Duterte, maaari ng kasuhan. Tulad ng kaso ng ama niyan. Sedition, mga kababayan, yan po yung panghihikayat sa mga tao para mag-aklas, magwala. Oo, sa lansangan. Meron pa nga sila, di ba? Parang si Rocky lang. Ano yung pinanawagan? Eto na, malapit na, susugod ng taong bayan sa Malacanang! Parang gano'n, Parang sinasabi, mag-a-Andres Bonifacio sila. Pero nung tinignan ko, mga kababayan, biglang tumakbo. Akala mo talaga, Andres Bonifacio ang datingan, Atapang tao. Yung pala, mga kababayan, bakla talaga Tumakbo, mga kababayan. Yung nagsasabing susugod na sa Malacanang. Kinabukasan, ayun, nasa ibang bansa na, hindi na matagpuan. Kita nyo, mga kababayan. Uy, Margie, hindi ko inaasar si Libayan. Gusto ko nga maging close yan. Sa totoo lang. Oo. Di ba, Libayan? Sinabi ko sa iyo Ano mo tuloy, mga tao? Uy, subscribe nyo si Libayan Sa mga nanonood dito, paki-subscribe po si Libayan. Dapat ganun din ginagawa mo sa akin Ang hirap sa inyo, gusto nyo kayo lang ang pinopromote tuloy! Eto na! Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pwede raw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno. Kita nyo, mga kababayan? Yan po yung sinabi ni Sara Duterte. Pwede nyong ipakita na ang galit sa gobyerno. Kayo lang naman ang may galit. Nandadamay pa kayo. 'Di ba? Yan ang problema, mga kababayan. Desperado na kasi sila. Lalo na itong si Sara, habang papalapit ang June, mga kababayan, kinakabahan. Ganun talaga, Jojo Chavez, ang may kaso. 'Di ba? Parang kasing kaso na rin yan na kailangang hatulan. Tandaan nyo, kapag nagkakaso kayo, naku, napakahirap matulog niyan. Lalo na kapag kaalam nyo tulad ni Sara, 'di ba? Naisampa ng piskalya. Nagkaroon na ng resolution. Yari ka na diyan.
Oo, mag-aantay ka na lang na kung kailan mapupukpukan. 'Di ba? Pag napukpukan yan, sigurado kulong yan. Hindi lang 'yon. Magbabayad pa kayo ng danyos, ganun. 'Di ba? Oo, magbabayad kayo ng danyos. Oh, buti na lang tayo mga kababayan, no? Hindi tayo, hindi tayo ano rito. Ha? Hindi tayo magpapabayad ng danyos kay Sara. Ang gusto lang natin matanggal siya at ibalik niya yung lahat ng ninakaw niya. Ha? Di ba? Tuloy. Sinabi yan ni VP Sara nang mag-ikot siya sa ilang barangay sa Cebu City kahapon. Giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Una na nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Hirit pa ni Castro, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise? Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Totoo yan mga kababayan. Ang galing talaga ni attorney gumawa ng katwiran. Malupit. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? Ay kasama yan, sigurado na, attorney. Tuloy natin bago natin bigyan ng reaksyon to. Nandiyan na si Ballpoint, oo. At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan. Teka muna, sorry Ballpoint Kasi itong araw na to para lang sa pagpo-promote kay Libayan. Mga kababayan, huwag nyong isusubscribe si Ballpoint Man. Ang isubscribe nyo po ngayon, si Libayan lang ha. Wala nang iba. Libayan lang ang isusubscribe ninyo. Oo ha. Ayos. Tala. Ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hindi na bago ang palitan ng patutsada ng Pangulo at ng mga Duterte. Hindi bago. Kayo naman Yan ang problema sa inyo. Anong hindi bago? Hindi bago yung pagsagot ngayon ng alin? Ng gobyerno at ni Pangulong Bongbong. Oo, mga kababayan, yan ay bago sa atin. Ngayon lang yan. Nung nag-umpisa lang ang kampanyahan. Ilang taon nilang binabanata ng Pangulo? Sige nga po, alam nyo yan. Mula nang naupo, mula nang kumakandidato, binanatan nila ng binanatan, hindi sumasagot si Pangulo. Ngayon mga kababayan, nag-umpisa ang alin? Ang eleksyon. Ano nangyari? Eto na, sumagot na si Pangulo. At syempre, dumating tong mukha na to. Etong bagong mukha ng Malacanang, wala nang iba, kundi si Atty. Claire Castro. Diyan po sila nang gigil, nanginig. Oo, agtigargar ang amin ti. Karata. Owen, agtigargar karata. Uray, ukal da, agtigargar amin. Siguro yung ukal-ukal ni Tigong siyempre, lawlaw yun. Para ng yun? Lato-lato. Alam niyo yung lato-lato? Yung ginaganon-ganon? Di ba? Parang gano'n siguro yung itlog ni Tigong. Sanginig, sanginig. Si Sara naman, lalong kinabahan, mga kababayan. Bakit? Bakit kanyo? Baka tandaan nyo, si Atty. Claire, maraming napatunayan na kaso na pinanalo. Si Sara ba? Di ba? Nag-practice ba yan sa pagiging abogado? Hindi ho. Kaya kung eto, tanong ko sa inyo. Sa tingin ninyo, sino mas matalino? Si Sara o si Atty. Claire? Sige nga po. Kayo po, mga kababayan na mag-aapat na libo rito. Sino ang mas magaling, mas mahusay, mas matalino? Si Sara o si Atty. Claire Castro? Wag na kay Pangulong Bongbong, no match sila nun. Di ba? Press 1 kay kay Atty. Claire Castro. Press 2 naman kay Sara. Kung sino matalino. Sige nga, malaman nga natin yan. Dali lang. Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa
Oy, teka. Wala bang pipindot nanto dyan? Attorney Libayan, baka naman pumindot na kayo riyan. Attorney Libayan! Alam ko naman nandiyan kayo, nanonood kayo eh. Pindot na ba kayo ng 2? Yung tag na yan, Wala na, halatado kayo. Pindot na, dali na, kawawa naman, Piruin mo, parang nangyayari dito, bobo talaga si Sara. Pinagtatanggol nyo, di ba? Di ba? Attorney Libayan, di ba? Si Sara, walang boto. Boto na. Huwag na kayong mahiya. Okay lang yan. Sige na, wala kayong maririnig sa akin. Sige na po. Wala bang boboto? Ito na, meron ng bumoto para sa iyo. Dalawa para kay Libayan. Ayan, si Sara Mau. Binoto ka na niya, Okay na. May boto ng isa. Ayos. Ito na, tuloy. naman Ha, Ring Becky Baklang mataba Baklang mataba Baklang mataba Ha, Ring Becky Baklang mataba Baklang mataba Ha, Ring Becky Gusto ng yubaba Ayan na, maliwanag na siguro, no? Okay na tayo. Talagang alam na natin, no? Malayong malayo. Sino? Meron pang bumoto para kay Shimenet. Eto na mga kababayan. Malayong malayo po talaga kung talino lang. Pagsasalita, kung paano mag-deliver ng kanyang mensahe sa taong bayan, mga kababayan, malayo. Kayo na uhumusga. Nakita nyo naman si Atty. Claire Castro. Tingnan nyo kung paano magsalita, mag-deliver, maliwanag mga kababayan. Napakaliwanag, magpaliwanag ni Atty. Claire. Kumpara naman kay Sara. Halimbawa lang, mga kababayan, kung paano siya magpaliwanag, hanapan natin si Sara sa mga lumang-luma niyang sinasabi. Mga luma-luma bang sinasabi? Asan ba yung mga video na yan, Boss Mike? Hanapan mo nga ng matindi. Para nang sa ganun makita nila. Nasaan na? Sara, magpakita ka. Nasaan na Sara? Sara, huwag kang magtago. Saka ka na magtago. Ito na. Ito. Nasaan na yun? Ito. Yan. Ay, nako. Wait lang. Sobra. Tanggalin muna natin yung iba. Tanggalin muna natin yung iba kasi ayaw pumasok, mga kababayan. Ayaw pumasok eh. Remove. Yan. Ito na. Tingnan natin kung paano magsalita si Sara. Panoorin natin mga kababayan. Ito na. Sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. Kita nyo? Yan yung motibo dyan, mga kababayan. Sabi pa. Isa pa. Isa pa, Sara, ganito, magsalita. Kung ikukumpara natin kay Atty. Claire Castro ito, ay bahala na ho kayong humusga, Sirain ko kayo lahat. Sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. Yan yung motibo dyan. Kaya Mayor Along, huwag ka nang magtaka. Diba, mga kababayan? O kaya mga kababayan, huwag na kayong magtaka. Kung yung ginagawa nila tuloy-tuloy ang paninira. Dahil yan talaga ang plano nila. Para mga kababayan, sirain ang gobyerno natin. Hindi mag-function ng gusto yan. Yan ang target nila. Sirain, magpakalat ng fake news, parang si Digong lang. Diba? Kaya mga kababayan, ako'y nagtataka kung bakit itong mga ibang mga vlogger dyan, abay biglang kumampi dito kay Sara. Samantalang maliwanag naman kung paano yung pahayag niya para manira lang ng manira. Pero si Atty. Claire ayaw ng fake news niyan. Bakit kanyo? Si Atty. Claire
ay merong ano, tapang, talino, at ano pa, mga kabayan, ganda. Di ba? Di ba? Ayan o. Oh, kung ikukumpara nyo si Sara dyan, oh, malayo, pati itsura eh. Pero babala ng palasyo, isang hakbang Kita nyo naman si Atty. Claire Castro. Sabi nga ni Jojo Chavez eh, ano, kamuka at saka ni Bambina. Kamukha ni Catherine Bernardo. Ha? Kita nyo naman, nagkaroon tayo ng mas sikat pa kay Catherine Bernardo. Di ba? Ganda oh! Saan pa kayo? Ayoko naman tumukoy ng mga naging ano, press secretary dyan. At saka mga ano, mga naging spokesperson sa Malacanang. Ayokong ihambing yung mga itsura nila. Kung itsura lang ang pag-uusapan, si Atty. Claire, lutang na lutang. Lutang na lutang ang kagandahan. Yung mga pinalitan, kayo na bahalang humusga dyan. Huwag nyo lang idama yung kaibigan nating isa. Di ba? Shout out Atty. Trixie. Kita yung Atty. Trixie naman, di ba? Si Atty. Trixie kasi talagang yung pato niya nandyan eh. Hindi na natin maaalis yun eh, no? Sige, tuloy na natin to. Kumpara nyo, ganda ba pag-uusapan, tutok na natin sa mukha nyo. Sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi. Partida pa yan, Sara daw. Partida pa yan, Sara, ha? Kita mo, ha? Partida yan. Na ano, wala pang retoke yan. May papakita tayo. May papakita ako sa inyo, mga kababayan. Huwag kayong tatawa, ha? Baka tumawa kayo. Mamaya, pagalitan ako rito. Huwag kayong tatawa, ha? Ito, hanapin ko lang. Nasaan na yun? Walang tatawa. Walang tatawa, ha? Promise nyo yan. Ano? Hindi. Ito na. Ito na. Ito. Nasaan ka na? Bakit hindi ko matagpuan? Ito. Yan. Ito pala. Ito, nasaan na yun? Yan. Ito. Ito, ha? Huwag kayong magtatawa dyan, ha? Baka mamaya magtawa kayo. Ito na, wait. Ito na, nakuha ko na. Walang tatawa, mga kababayan, ha? Ito na, mga kababayan. Walang tatawa, promise, ha? Walang tatawa. Siyempre, maganda si Sara. Ayun naman, eh. Maganda si Sara, oh. Di ba? Ang ganda-ganda ni Sara. Yan. Kita nyo na, pala artista. Bukod sa retoke, may kasama pang edit yan. Opo, inedit ni retoke. Ni retoke yung pagmumukha niyan. Nung nilitratuhan, inedit pa yan. Saan ka pa? Siyempre maganda yan. Pero dito, mga kababayan. Bakit ganon, Sara? Ano nangyari sa'yo? Iba talaga kapag kano, no? May confidential fan. Ayup. Kita nyo, mga kababayan? Iba talaga pagka may noong walang confidential fund. Nung nagkaroon, eto na yan. Kita nyo, naka-veneers na, nakaayos na yung ilong, nagpatatunan ng kilay, nagpatatunan ng labi, inedit pa ng Photoshop, tapos dati, mga kababayan, ganyan. Dami, no? Sarap kasi magkaroon ng maraming pera, mga kababayan. Kung dati ganyan ang mukha niyan, kung dati, Edwin Guala, no? Thank you naman. Kung dati, ganyan ang mukha niyan, mga kababayan, di ako makapaniwala eh. Titigan nyo nga, sino ka mukha? Sige nga. Sige nga, mga kababayan. Titigan nyo nga. Kalma. Baby, kalma. Kalma. Baby, kalma.
Oh, natitigan nyo na? Nakita nyo na ba? Nakita nyo na ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba ng may confidential fund sa wala. Ha, mga kababayan, ha? Kitang-kita naman, ano? Hindi na maitatanggi yan. Oh, ano, mga kababayan ko? Ha? FPJ ba? Ha? Pero ngayon, ito na, oh. Wow! Hanep! Galing! Galing ng pagkaka-transform! Di ba? Ibang klase, no? So, alam nyo na yan. Oh, sige, ito. Grabe, oh. Grabe. Ngayon, mga kababayan, ay, naku, siguro dati, no? O, dati, hindi to, ano, no? Pinapansin. Ngayon, mga kababayan, pagka ganito, marami nang naglalaway dyan. Mapababae, mapalalaki, sigurado. Ha? Di ba, Sarah, no? Mapababae, mapalalaki, sigurado naglalaway na sa'yo. Ay, grabe. Oh, Attorney Claire Castro, pasok. Bago Kita nyo naman si Attorney Claire. Walang retoke. Oo. Wala! Hindi na retoke, walang pinagawa sa kanyang muka. Pero si Sarah, dahil marami ng confidential fund, kaya ganun, mga kababayan. Diba? O kahit magkano, kaya ng bayaran. turing na sedisyon. Unang-una nakakalungkot po na mula Ay, mag-like na daw kayo, sabi ni Hiwalay. Oo, konti pa lang. Anak ng tinapal, nag 3.8 na tayo. Kaya Attorney Libayan, mag-like na kayo. Sige na, wag na kayo mahiya. Sige, okay lang. Ba yan? Maliit na bagay. Oo. Oh, basik nga ba nagpunadagarot? Sige na. Oh, pindutin nyo lang nga di ko like button. No, taloy. sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa, Correct. ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit. Correct. Yan po talaga ang intensyon, attorney. Yusek, spokesperson, yan po talaga ang intensyon ng mga Duterte. Magalit ang taong bayan sa pamamagitan ng mga maling impormasyon nila. Sinasabi nila mahal daw ang bilihin. Akala mo naman sa atin lang yan nangyayari. Sabi nga namin, bilang pagpapaliwanag para maliwanagan ang utak ng karamihan. Kahit saan kayo magpunta sa buong mundo, lahat yan mahal ang bilihin. Hindi ho mura ang bilihin. Saan? Sa ibang bansa. Kung meron mang mura, isa na tayo dyan. Kaya ang mga dayuhan, nagpupunta rito para maggasta ng pera. Hindi nyo ba napapansin yan? Kung mahal dito, nako, hindi na to kagigiliwan. Hindi na mamamasyal ang mga puti, itim, kayumanggi, singkit, sakang, at bilog ang mga mata. Pero nandito sila. Bakit? Kasi nga, mura. Yan ang hindi nila alam, mga kababayan. Di ba? Kung pangangatwiranan lang. Real talk ako, libayan. Di ba? Yan, mga kababayan eh. Oh. Nako, ewan ko pa sa mga yan. Oh, nililin lang pa nila ng nagnanakaw daw ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang totoong magnanakaw, yung nakarang administrasyon. Si Pangulong Bongbong Marcos, kung nakikita niyong gumagastos dahil maraming pinagkagastosan. Anong gusto ninyo? Lahat akuin niya yan? Hindi pwede namang ganon. Nandiyan dyan si Pangulong Bongbong Marcos para pangalagaan ang kaayusan, ang ating kaban, at syempre mga kababayan, yung mga magiging kinabukasan. Ganun dapat mag-vlog. Hindi yung para kayo, naku, boring kayo mag-vlog eh. Tama po ba? Yung mga banat ng mga salita, dapat talagang tugma. Hindi yung, wala! Mahina! Oh, di ba? Oh, tuloy. Sa gobyerno. Hirit pa ni Castro, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bisi? Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Correct naman, totoo naman yan. Bakit? Bakit lang kayo ngayon nagsasalita? Kasi nga, mga kababayan, hirap na sila at desperado na maagaw pa ang kapangyarihan.
Di ba, Aurora? Ano? Di ba? Trixie Villa, ikaw ano masasabi mo? Yan po talaga, hirap na silang agawin ang kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, bakit? Namimiss na neto magnakaw eh. Si Digong ho, miss niya na. Ang alin? Ang lumalangoy. Saan? Sa dagat ng pera. Ganun po yan mga kababayan. Kita mo? Di ba yan yung salitaan ko? Wala. Malupit to. Nagugulat nga yung ibang tao kung paano ko binibigkas yung mga kataga ko. Ha? Yung kataga ko, hindi mo matatagpuan sa libro. Pero matatagpuan mo sa channel ko. Ayos, di ba? Mga ganun sana. Mga ganun banat para maaliw naman yung mga nanonood. Kagalit na naman sila. Tuloy! Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Correct. Oo, attorney, totoo yan. Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman talagang mga nangyaring hindi maganda nung panahon ng ama niya. Diba, Sarah? So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa Destabilisasyon. sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. O kita nyo, lagi nila sisina, dapat na tayong kumilos. Dapat na magsalita ang mga militar. Dapat na magsalita ang mga pulis. Dapat tuloy-tuloy ang paninira ng vlogger. Dapat ay kumampi sila libayan. O kailangan sa atin dahil kukonti na lang tayo. Grabe, no? Wala eh. Hindi sila napapansin eh. Tuloy. Hindi na bago ang palitan ng patutsada ng Pangulo at ng mga Duterte. Pero depensa ng palasyo, Nga, nauna nga sila Duterte dyan, mga kababayan, hindi naman tayo. Hindi ho tayo, maniwala kayo dyan. Dapat na kumilos. Mulos. gusto nang ihayag ng Pangulo ang kanyang saloobin para ipakita na hindi siya mahinang leader. Correct, talaga naman mga kababayan. Mahina pa ba yan si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ho mahina yan. Sa dami ho ng ginagawa niyan, ako nga ho, tingin ko sa kanya, alam nyo, mayroong tinatagong kapangyarihan. Dahil pagka iniisip ko paano niya nagagawa lahat sabay-sabay yung mga proyekto na yan. Mga kababayan, ako po ay tagapamahala rin naman ng isang maliit lang naman. 'Di ba? Maliit na organisasyon. Kumpanya, ibig ko sabihin. Baka sabihin na naman, si Mike Cerbero talaga ang ang may hawak ng mga vlogger. Di nyo lang alam, mga boss ko lahat ng mga vlogger na yan. Ako, utusan lang. Utusan. Maliwanag yan Huwag nyo nga Ay talaga. Eto mga kababayan. Mga kababayan ko si Pangulong Bongbong Marcos, nagtataka po talaga ako. Paano niya na pagsasabay-sabay na asikasuhin ang lahat ng mga proyekto, ang lahat ng mga kausap, ang lahat ng mga meetings, ang lahat ng dapat niyang mga kababayan, palitan. Nagugulat po talaga ako, ang galing Tapos tatawagin nilang weak leader. Di ba ang weak leader si Digong dahil inasa na lang sa mga tauhan yung mga proyekto na dapat tinututukan? Tulad yan, yung nangyaring nasirang tulay saan? Sa Isabela. Di ba? Ano nangyari? Nagka-leche-leche, nasayang yung ating pera. 600 million yan, sayang. Kung tinutukan ni Digong yan, binisita man lang. O kaya, habang ginagawa, tinitignan. Mga kababayan, hindi naman natin kailangan magpaka-engineer. Ang kailangan lang natin gamitin, common sense lang. Opo, common sense lang yan, lahat. Pag nakita mo, yun lang Digong Pag nakita mo, pinasyalan mo. Bakit ang liit ng paa niyan? Yun lang pwede na Sitahin mo man lang. Di ba? Baka sagutin ka. Boss, hindi ka magkakaroon dyan pag kinapalang ko yan. Di ba? Ang problema, yun lang.
Pag sinita ni Digong, bakit may liliit ang paa ng tulay na yan? Baka sagutin siya, Nino, ni Mark Villar. Boss, pag nilakihan ko yan, hindi ka magkakaroon dyan. Tuloy mo na. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Siyempre naman. Hindi naman pwede sila lang yung sumusuntok. Puti nga si attorney, gusto niya sumanggala. Pero mga kababayan, hindi nga lang sangga yung ginagawa ni attorney eh. Yung sangga niya, may lumalabas na ano eh. May lumalabas na bolang apoy eh. Talagang pagka tinamaan ka nung sangga ni attorney, sunog ka eh. Ayun, nasunog lahat yung mga DDS kay attorney. Galing ni attorney, no? Grabe, nagkaroon tayo ng nagkaroon ng bagong mukha ng Malacanang, kamukha ni Catherine Bernardo. Na may merong superpower. Kulang na lang parang kumuha si Pangulong Bongbong ng ng alin? Darna sa Malacanang. Di ba? Biglang mga kababayan no? Darna! Tan tararan! Eto na! Patay silang lahat. Alam niyo yung malapit na yung mga zombie, susugurin na yung Malacanang at papatayin si Pangulong Bongbong. Ayan palapit na biglang dating si Darna. Darna! Ding! Ang bato! Pak! Pagsubong na ng mga kababayan, biglang Darna! Puta, lahat nasilaw, mga kababayan. Nasunog lahat yung mga zombie. Sino yung tinutukoy mo zombie, Boss Mike? Di yung mga DDS, tulad ni Libayan, sunog lahat. Walang natira pati buto. Siyempre, kailangan kailangan medyo umangat-angat kumikig ng konti. Diba? In-inayan. In-inayan. Pero bago kayo makarating sa Roro, wala na, tapos na ang termino ni Pangulong Bongbong. Eleksyon na naman! At dito na naman magkakaalaman kung sino ang ating mga susuportahan. Di po ba? Ganun po mangyayari dyan. Habang tumatapang ang mga pahayag ng Malacanang, siyempre namang nabuhay ulit ang videong ito online. Kita nyo mga kababayan, nabuhay ang video na yan. Talaga! Kininayo! May kumakatok, Makikita rito Ayan, ang tila pagwawala ng Ganda ni Catherine Bernardo, mga kababayan. Kita nyo naman, Catherine Bernardo talaga yan. bagong Palace Press Officer na si Yuse Castro. Pero paliwanag niya, 2015 pa ito nangyari at ipinagtanggol niya lang ang dati niyang kliyente na hinuli ng walang warrant. Hindi! Okay yan! Ipakita mo, tapang mo, attorney. Huwag kang magalala, huwag kang matakot. Mahal ka ng taong bayan. Alam mo ba, attorney, meron akong chichika. Baka sabihin nila, chinachat ko siya. May chichika ako sa'yo, attorney. Alam mo ba, tingin sa'yo ng mga mayoryang Pilipino, attorney. Ang tingin sa'yo, biglang sumapi ang espiritu ni Miriam Santiago. Tama po ba, mga kababayan? Para bang yung katauhan, yung espiritu pala, yung espiritu ni Miriam Santiago, mga kababayan, sumapi sa katawan lupa ni Attorney Claire Castro. Boom! Mga kababayan? Iba, no? Grabe, no? Our beloved Boss Mike Cervera.